morning folks. Good morning po, Consi. Kasi ano pong meron po? Ating lahat. So, we are here sa Ice Hub, ng Harvest Community Punan. And with us po sa si Mang Ana Lagon sa Founders Club. Para tulungan lang po natin ang paliwanag po sa bawat Pasigenyo kung paano tayo nagkakaroon ng journey to zero. Dahil sa vision ng ating Mayor dito at sa tulong ni Councilor Maro, binubuo natin yung Journey to Zero. No? Ito po yung circular economy. Ibig sabihin po nito, nag-iisipan natin mabuti yung mga ginagamit natin, kung paano natin ito gawin, kung paano gamitin, at sa bandang huli, hindi dapat tinatapon kasi umiikot lang siya na hindi na pupunta sa environment. Kasi once na naitapon, doon nagsisimula ang problema. So ganun po ang circular economy o yung Journey to Zero na ang Pasig City is a proponent at nandito po tayo ngayon actually sa ICE Hub, no, yung Innovation for Circular Economy. Kakabisita lang ng UN delegation, kaya very very proud kami sa Bio Foundation na maging kasama dito po sa vision behind all of this circular economy. Yes, Ma'am Ana, merong mga products dito, no? First, enlighten po natin sila lahat. Saan muna nanggagaling bago tayo pumunta doon kung paano ginagawa? Nandito rin. Actually, gumawa na kami ng parang pinaka-summary. Marami kasi sa mga kababayan natin, nalilito sila ano ba yung sustainability, ano ba itong mga pinag-uusapan natin. No? Lahat po ito ay mabuti sa tao at sa kalikasan. Yun po ang maganda sa tinatawag natin circular economy o our Journey to Zero. Nagsisimula yan sa materials. Ang preference ay yung natural, yun pong kahit na itapon mo siya, hindi siya makakaharm sa kalikasan. Ngayon naman, kung kailangan talaga, hindi maiiwasan dahil kailangan natin gumamit, lalo na yung mga uniforms, no? Hirap siyang gawaan ng natural materials kasi ilang beses nilalaban. Kailangan matibay na matibay. May paraan din po dyan. Hindi natin itatapon, gagawin natin i-recycle. So ito po yung mga recycled products na ipapakita namin sa inyo na nanggaling sa pinagtabasan o yung mga lumang damit o yung mga uniforms na hindi na ginagamit. Itong lamesa, ito po ay gawa sa tela at yung tinatawag na residual plastic waste, ito yung mga bubble wraps, mga pinagkainan ng chichirya, ng candy, hindi po yan ordinary na-recycle, pero sa technology na meron po tayo, ito, kaya na gawin, kaya niya rin maging tiles, maging pang-display, at kahit po yung board. So kahit ano na may norma, kaya niyang gawin. Kaya din po na may bagong technology ngayon, itong dating uniform na kulay pula na t-shirt, kayang ibalik sa parang bulak ulit na nagiging sinulit at nagiging tela. So itong textile recycling, isang malaking breakthrough
ito na sana ay masuportahan, no, para talagang mapalaki natin. Kasi pag nagawa ito ng malakihan, sa ngayon kasi medyo kulang pa sa pondo si Bayon. Kaya maliit lang siya. Pero kung makakita tayo ng mga maniniwala at susuporta, baka merong mag-invest, tumulong sa atin ang palakihin. Biruin mo, lahat ng basura, lahat ng hindi mo na magagamit, hindi ka na bibili ng bago, hindi ka na mag-i-import. Diba? Ang economy natin, iikot lang within our system. So kung magagawa yan sa Pasig, napakalaking bagay ko. So hopefully, makakuha tayo ng support at marami pang ibang bagay. Iba tayong kasamahan sa Pasig na meron yung recycling, no? Yung sana i-support natin yung mga practices na ganito kasi nagiging mabait tayo sa hindi lang sa sarili natin kundi sa kalikasan din at nagbibigay siya ng trabaho sa mga Pasigel. So, yun lang po. Ang haba. Ayan. Sige, okay lang. Tama lang. Kabahan pa natin mamaya kasi minsan lang namin kayo makasama. Expand po natin yung community innovation po natin kung saan natin kinukuha yung mga workers natin at yung mga napoprovide po natin sa kanila na mga trabaho and opportunities din. Siyempre, mga life-changing opportunities na pwede po may provide po. Yes. Napakagandang epekto, no? Nung pinayagan kami ng Pasig City na magtayo ng Harvest Hub dito sa Pasig. Yun po ang simula na talagang nagbago yung mga buhay nung mga naimbitahan namin na mag-join dun sa programa. Pinili po namin yung talagang taga-Pasig, nakatira sa Pasig. Hindi naman po kami humingi ng voters ID, no? Hindi siya requirement kasi sa iba very politicized. Pero ito po is a partnership between the city at ang Bayo Foundation. So, pinili lang namin yung talagang malaki ang tsansa na talagang i-embrace nila yung kultura ng paghahabi. Kaya ang programa ay tinatawag na Weaving in the City o tinawag namin siya sa Tagalog na Paghabi sa Lungsod ng Pag-asa. Kasi yun po yung nakikita namin sa Pasig. Talagang there is hope, no? Very inspiring ang ating, ang team, Giting Pasig. yung team na yan, parang pagpapakinggan mo sila kasi, di ba, parang ang mai-inspire. So, doon din kami nagsisimula, pumipili kami ng maayos na kapartner. Kasi kung hindi maniniwala, nakakapagod, sayang yung effort. So ito yung pinipili namin, Pasigeños. Meron kami dito, hindi naman sikreto kasi nagbigay sila ng testimony nung nag-present kami sa Malaysia. Tinawag kami ng UN Regional Group of Organizations na nag-present ng Pilipinas out of 15 countries. Pumili sila, sino pwedeng kuhanan ng mga stories. Nung nag-submit kami, napili ang Pilipinas at nagbigay ng testimonya yung ating mga weavers. So isa dun sa testimonya si Mami Mai, dati siyang kasambahay, pero ngayon meron na siyang sariling kabuhayan at talagang umangat ng gusto yung kanyang buhay. Meron tayong isa dyan na kaisa-isang lalaki natin na member kasi gender exclusive tayo pero we fully support especially women. Yung women's empowerment, napakalakas na value na ina-add ng foundation. Yung ating si Beth, ayan, ang kwento rin niya, nandito si Beth, nag-share din siya kung paano nabago yung kanyang buhay. No? Kasi ang kinikita nila dito, kaya lang baka bahatin tayo na mag-apply ng participant, pero mahigit talaga sa minimum wage, malayo. So, doon pa lang makikita natin na ito palang paghahabi ay hindi na siya basta kultura, kundi isang paraan para maging source of livelihood. At ang goal natin by next year, magta-transition tayo sa cooperative. So kailangan mas maging matibay yung mga miyembro natin. So yun ang goal. Pagkatapos nilang kumita, na-prove nila na maganda talaga yung paghahabi, magta-transition sila sa sarili nilang enterprise or yung cooperative, pero nandito pa rin kami para gabayan sila. Kasi mahirap na basta mo iiwanan. So yun, kaagapay nila kami at next year may bagong batch tayo at yun na yung magiging tuloy-tuloy na magti-take in tayo ng mga bagong participants sa Pasig. Ma'am, paano po mag-join sa ganitong program? Mag-a-announce, usually nakikipag-partner kami sa city. Meron tayong yung sa CSO, sila yung nag-a-announce. Tapos, siguro later, sasabihin ngayon, hindi ko pa kasi
ina-announce sa Facebook kung paano mag-join. The first time na nag-announce kami, mga 70 plus yata yung pumunta. Pero yung talagang nag-apply, nasa 20 plus lang. So ngayon, ang dami kasi nakikita nila, wow, laki ng kita nyo. Yun, may mga requirement lang na dapat 2 taon ka lang. Walang kabuhayan. Kapag talagang sagad na, eh wala ka na talagang magawa. Kahit anong gawin mo, hindi ka makapasok, hirap ka. So yun, para lang masala. Yung talagang pinaka nangangailangan at yung kaya natin tulungan, mas malaki yung impact. Okay pa, maraming Meron salamat. na akong nag-interview talaga. So, just a reminder lang, kasi baka syempre, for the guidance of everyone. Just like any other job, it's a skill na kailangan nating matutunan. So, there's investment in time. There's investment on other things. So, dito, if they can provide training, hindi naman lahat fit para gawin yung pag-aaral. On its space, pwede natin sabihin na, wow, malaki ang kita, kaya ko rin yan, kaya natin yan. Pero kung hindi natin pagtutuunan ng pansin, hindi natin pagbibigyan ng panahon, at medyo papaliwalayin rin natin, hindi tayo makakarating kung saan man nakarating yung mga testimonials na maririnig natin from them in the future. Pero alam ko, this is posted po mamana ng mga testimonials. Hindi namin siya ino-open ng kasi isa rin iniiwasan namin yung magsasabihin ng iba na pinagsasalita nila parang marketing or something like that. Foundation kasi kami, so hindi namin kailangan i-open lahat-lahat. Pero maganda rin, na-realize namin actually later on na maganda rin na i-share publicly yung testimonya nila mismo kasi ang nakarating sa amin, nakaka-inspire at gusto rin nilang magsumikap kasi dati kalahati lang, sila yung doble, ngayon kalahati na lang. Bakit? Kasi una pa lang, give up na yung iba. Ang gusto ng iba, agad-agad pagpasok, wala pang kita, yun ang talaga, diba? Tsaga ka muna, kasi mag-train. Pero nakaagapay ang lokal na, yung aming LGU, nakaagapay sila na muna, talagang nakaalalay kung paano magkakatulungan. Walang binibigay na pera sa amin. Wala din kaming binibigay na anything na pero ang ino-offer namin talaga, opportunity. Yung opportunity binubuksan natin. Ang tulong ng city ay bigyan kami ng lugar at umalalay kung halimbawa medyo baka naman pwedeng ihatid na sila kasi wala silang pamasahe. Ganun lang, simple lang. Pero kailangan ma-realize ng mga participants na ito pinagtutulungan hindi para sa amin, hindi para sa city, hindi para sa kanila. So kalahati ng participants, hindi yun naiintindihan. Kaya kalahati lang silang nag-stay. Pero nung nakita nila yung epekto, ay sa tingin ko mga 6 months pataas. No? Tama ba? Mga 6 months bago naramdaman yung wow, ang biyaya, overflowing. Yung iba, 1 buwan pa na. Wala na. Ang hinabol lang, training, libreng pagkain, libreng transport. After no, nag-enjoy na, wala na. So, sana mabawasan kami ng mga ganong pag-iisip. Thank you, ma'am. Welcome sa aking talk show. Sana marami po kayong natutunan dito sa umagang episode natin. Pero kidding aside, very interesting kasi how the circular economy works. Madaling ibato siya sa area. Anong ibig sabihin ng circular economy or pangangako ng circular economy. Pero ang importante dito, not only the skill, yung pinanggagalingan ng materials. At saan rin mapupunta yung materials na ginagawa nila. Hindi naman pwede produce tayo ng produce, no? Tapos walang ending. Ang importante dito sa foundation, meron silang pinagdadalhan para kahit papaano or nang sa ganun, masustain yung mga community na tinatatag po ng Harvest Foundation. They have, I'm not mistaken, they have several na po sa Philippines and luckily ang Pasig po ay isa sa inyong mga isa pero pinaka-successful ang Harvest Pasig sa aming mga ibang lugar ng Harvest. Dahil dito, kompleto yung koordinasyon, yung pagsusupply namin sa city ay napaka-ayos na talagang dumadaan kami sa paraang legal na malinis yung pagbibid. Nagbibid kami. Parati na kami dehado. Kasi syempre, di ba, taas ng sweldo namin sa mga weavers namin. Pero pinapanindigan namin yun na yung sa amin ay quality. Kami ang nag-design pero shinare namin yan para mabid ng lahat. Hindi namin pinagdamot sa iba. Kahit na kami nag-design, kami ang nagtayo ng livelihood. Pero ang rule ng
you very much. Dagdag ko lang, ang sarap pala na ikaw yung nag-interview. Nasanay kasi ako na ako yung ini-interview, tinatanong ninyo palagi. Pero at least, ngayon ako yung taga-tanong. Grabe yung pagod ko kasi hindi naman ako Pero sanay. we have, I want to take the opportunity kasi para ma-explain mo kung paano talaga nag-work ang isang circular economy natin or innovative technology or innovative program na ginagawa po na dito sa Harvest ng inyong foundation. So the vision is, if not all, halos lahat ng community or ng lugar dito sa ating barangay, magkaroon ng ganitong klaseng innovative community. And we're not limiting ourselves syempre sa textile. Syempre may mga iba rin po, kanina nadaanan natin, nandiyan yung mga iba't iba na nagtatayo rin ng kanilang mga from recyclable materials na nagagamit nila into a business or nagagamit nila into a product na pwede nilang maibenta. So yun yung tinitingnan natin ngayon on how we can expand that. The government is eyeing for that sustainable economic livelihood program na tinatawag po natin. Na sana through the years, sa mga ganitong klaseng partnership with a private entity na kagaya po ng Harvest, marami tayong matutunan, mas ma-enhance po natin at mas mapalawak po natin yung mga programa po na kagaya po. Pero Ma'am Ana, maraming salamat po at welcome sa aking talk show. Sana mabuhay po kayong lahat at panoorin po ninyo